Breaking news mga kabayan, digmaan sa pagitan ng US-Israel laban sa Iran. Mas patindi ng patindi matapos maglunsad ang Iran ng mga ballistic missile at attack drone sa mga karatig bansa ito sa United Arab Emirates, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Jordan at Israel, maging sa Greece. Ipinakita naman ng Amerika at Israel ang kanilang tunay na puwersa. Kinumpirma naman ng US Central Command ang paggamit ito ng 4 na B-2 Spirit bomber upang maglunsad ng aerial bombing sa Iran. Lumipad ang mga B-2 bomber mula sa Amerika patungong Iran kasabay ang mga refueling tanker. Air defense na ipinadala ng China sa Iran, ang YLC-8B, na kaya raw madetect ang mga F-35 at B-2 Spirit bomber. Muli na namang nabigo, palpak talaga ang made in China. Ayon sa impormasyong ating nakalap, makikita sa larawang kuha ng satellite, binura ng mga B-2 bombers ng Amerika sa mapa ang Iran missile base sa hilagang kanluran ng Tabriz, Iran. Makikita ang pagkakaiba ng larawang kuha nitong ika-23 ng Pebrero at nitong ika-1 ng Marso taong kasalukuyan. Matapos ang misyon, ang mga B-2 bomber ay bumalik na sa Whiteman Air Force Base sa Amerika. Dahil sa kontrolado na ng Amerika at Israel ang airspace sa Iran, malaya ang kanilang mga eroplanong mandirigma na maglunsad ng opensiba sa iba't ibang direksyon. Ipinakita naman ng US Air Force ang kanilang pagwasak sa mga fighter jets at unmanned aerial vehicle ng Iran tulad ng Su-22, mga nakatagong drone at maging ang F-4 Phantom. Ipinakita din ng Israel Air Force at US Air Force ang pagwasak nito sa mga ballistic missile launcher at air defense system ng Iran. Winasak din ng magkaalyado ang mga missile factory ng Iran Aerospace Force. Oh my God. These are bunker busters. You know bunker buster? I don't know what that thing is, but sounds like hell. Holy sh**. Ipinakita naman ng isang Chinese ang naranasang GPS jamming ng kanilang barko na kasalukuyang malapit sa Strait of Hormuz. Ayon sa mga ulat, dahil sa kasalukuyang digmaan sa gitnang silangan at sa presensya ng mga barkong pandigma ng Amerika sa area, ang isa sa mga dahilan kung bakit nakakaranas ang mga barkong pangkomersyal ng GPS o electronic jamming sa area. 看看美伊打仗，我们船上的时钟都被干扰了。看看这时间走得多快！GPS 现在停航传输已经跑到33万 ，GPS 信号已经乱了，已经丢失了。 Sa isang hindi naman inaaasang pagkakataon dahil sa mas intense na combat operation at upang palakasin ang air defense ng Allied Forces sa Kuwait, isang F-15 ng Amerika ang bumagsak dahil sa friendly fire. Ligtas namang naka-eject ang piloto. Siya ay agad na recover ng mga otoridad ng Kuwait.
شوف شوف شوف. لا والله حربية، طيارة حربية، طيارة حربية. شوف 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 يا واحد شوف شوف هذا المسير يا الربع. شوف نزلوا هذول ايرانيين مدري شنو. صدناه يا الربع، تو نازل من الباراشوت صدناه. هذا الباراشوت يا الربع حق طين. شوف الايراني، شوف الايراني النقل. شوف بوليس يس 1 minute. لا شبه الدبه 1 minute. Kinumpirma naman ni President Trump na siyam na sa mga barkong pandigma ng Iran Navy ang pinalubog ng US Navy sa Middle East. Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. They could have done something 2 weeks ago, but they just couldn't get there. Earlier today, CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation, even as we continue the righteous mission for which they gave their lives. We pray for the full recovery of the wounded and send our immense love and eternal gratitude to the families of the fallen.